Request sa barangay. Alex Tacton gustong makasama ulit si Coach Olsen Racela na dati niyang coach noon sa FEU Tamaraos na ngayon ay assistant coach na sa barangay Ginebra San Miguel. At Maverickahan Misi, ibabalik daw ni Coach Delta sa Converge Fiber Xers. Paano mangyayari yan pareho? Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon, kaya huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo. Dahil sa nangyaring early exit ng Converge Fiber Xers sa nakalipas na quarterfinals match nila kontra sa barangay Ginebra San Miguel, kung saan natalo nga ang kanilang koponan tanga ng twice to beat advantage, ay gumagawa na umano ng ilang hakbang ang management at coaching staff ng Converge Fiber Xers sa pangunguna ni Coach Delta Pineda kung papaano ang kanilang mga gagawin para lumakas ang kanilang koponan at pagdating ng second conference o ng Commissioner's Cup ay hindi na maulit yung mga pagkakamaling nangyari sa kanila nitong nakalipas na Philippine Cup, lalo na dun sa dalawang crucial games nila kontra sa barangay Ginebra San Miguel noong quarterfinals. Pero kung tutuusin, malakas naman sana na ang koponan ng Converge Fiber Xers. At ang kagandahan pa nga sa kanilang lineup ay halos puro bata ang kanilang mga players na pawang mga maliliksi at mabibilis kumilos. Pero nag-backfire din sa kanilang mga batang players ang kakulangan pagdating sa playoffs experience na siyang sinasabing pangunahing dahilan kung bakit sila tinalo ng barangay Ginebra San Miguel sa nakaraan nilang quarterfinals match. Marami nagsasabi na okay na ang talent na meron ng Converge Fiber Xers at ang tanging kulang na lamang dito ay ang mix ng mga veteranong players sa bawat posisyon na po pwedeng asahan ni Coach Delta Pineda na mag-guide sa mga batang players nila tungkol sa mga ganitong crucial stretch na masasabing talagang kailangan ng isang player na merong malawak na playoffs experience. At dahil dito, sinisikap umano ni Coach Delta Pineda na makakuha ng isang veteranong gwardya na po pwede niyang asahan pagdating ng crunch time na mag-i-stabilize sa kanilang opensa at lalo na pagdating sa kanilang depensa. At dahil dyan, muling gustong ibalik ni Coach Delta Pineda sa Converge Fiber Xers ang dati nilang player na si Maverickahan Misi para umano mapunan yung veteran experience na kinakailangan ng kanilang koponan pagdating sa kanilang guard rotation. Nakitang-kita naman ang kakulangan sa experience lalo na pagdating sa depensa kapag ganitong mga crucial games, lalo na sa mga do or die matches. Matatandaan na nanggaling na itong si Maverickahan Misi sa Converge Fiber Xers bago ito maging isang unrestricted free agent at napunta sa barangay Ginebra San Miguel. Kasama itong si Maverickahan Misi sa mga ilang players na na-acquire ng Converge Fiber Xers sa pagbili nila ng prangkisa ng Alaska Aces noong 2022. Sa kanyang huling stint sa Converge Fiber Xers, pinangunahan ito ang koponan pagdating sa scoring. Kaya bago pa man ito maging isang unrestricted free agent, ay tumaas ang kanyang credentials dahil na rin sa magandang ipinakita nito mula pa nung naandun pa siya sa Alaska Aces hanggang sa makuha siya ng Converge Fiber Xers nang bili nila ang nasabing prangkisa. Pero dahil noong mga panahon na yun ay bago pa lamang ang koponan ng Converge Fiber Xers at hindi kinakaya umano yung malaking demand na hinihingi nitong si Maverickahan Misi pagdating sa kanyang kontrata, ay pinabayaan na lamang mano ng Converge Fiber Xers management na i-exercise nito ang kanyang pagiging unrestricted free agent at hindi na nga nila hinabol pa dahil na rin sa taas ng presyo na hinihingi nito para sana sa kanyang kontrata sa Converge Fiber Xers. Matatandaan na nung panahon din na yun ay hindi pa aktibo si Coach Delta Pineda sa pagmamanage ng Converge Fiber Xers, kung saan tumatayo siyang team consultant noong mga panahon na yon dahil na rin busy pa siya noong mga panahon na yon
sa Pampanga Giant Lanterns sa MPBL. Kaya masasabing hindi siya nagkaroon ng full control sa paglipat nitong si Maverick Misi papunta sa Barangay Ginebra San Miguel via unrestricted free agency. Pero ngayon na in full control at sinasabing siya na ang pinagkakatiwalaan ng mismong team owner ng Converge Fiber Xers na si Boss Dennis Anthony Uy. Pagdating sa pamamalakad ng kanilang koponan ay sinasabing gusto umanong ibalik ni Coach Delta Pineda sa Converge Fiber Xers itong si Maverick Misi para magkaroon sila ng isang player na pamumunuan ng kanilang guard rotation pagdating sa playoffs experience at magiging guide sa mga batang players nila kagaya nila Juan Gomez Del Llano at Archie Concepcion na parehong sinasabing magiging integral part ng Converge Fiber Xers guard rotation at magko-complement sa kanilang twin tower combination na sila Justin Baltasar at Justin Arana. At naniniwala umano si Coach Delta Pineda na kahit na medyo nagkakaedad na itong si Maverick Misi sa edad na 34 years old ay may ibubuga pa rin ito para sa kanilang koponan dahil na rin sa mga natutunan nito nung mga panahon na nandun pa siya sa Barangay Ginebra San Miguel bago siya matrade papunta sa Terra Firma Jeep. At ang sinasabing kinakailangan lamang ay playing time nitong si Maverick Misi para mauli niya mai-unleash ang kanyang full potential kagaya rin ang nagawa niya sa Converge Fiber Xers nung mga panahon na hindi pa siya napupunta sa Barangay Ginebra San Miguel. Kung inyong matatandaan, bago pa man mag-umpisa ang 50th season ng PBA ay napapabalita na gustong kuhanin ni Coach Delta Pineda itong si Maverick Misi mula sa Barangay Ginebra San Miguel pero hindi nag-progress yung mga trade proposals nila sa Barangay Ginebra San Miguel para muling makuha itong si Maverick Misi. Hindi umano tinanggap ng Barangay Ginebra San Miguel ang inaalok nilang player kapalit nitong si Maverick Misi. At sa halip nga daw, iginigiit ni Coach Tim Cone at ng Barangay Ginebra San Miguel Management na si Justin Arana ang kanilang hinihingi para maibigay nila nung mga panahon na yon itong si Maverick Misi. Na mariin naman tinanggihan ni Coach Delta Pineda ng Converge Fiber Xers Management dahil sila Maverick Misi at Justin Baltasar nga umano ang cornerstone ng kanilang koponan lalo na nung hindi pa nila nakukuha sa PBA rookie draft si Juan Gomez Del Llano. Sinubukan pa nga ng Converge Fiber Xers na ialok ang PBA playing rights ni Mikey Williams sa Barangay Ginebra San Miguel pero tinanggihan din yon ni Coach Tim Cone at ng Barangay Ginebra San Miguel Management dahil hindi umano sila kumukuha ng player na hindi naman nila mapapakinabangan at hindi naman siguradong magbabalik sa PBA. At dahil 2 beses na ngang tinanggihan ng Barangay Ginebra San Miguel ang alok ng Converge Fiber Xers para makakuwang muli itong si Maverick Misi ay itinigil na nila ang kanilang mga trade proposals at sa halip nga ay nag-focus na lamang sila sa kung anong meron sila sa kanilang lineup na nung una ay maganda naman ang kinalabasan lalo na nang makuha nila si Juan Gomez Del Llano bilang second pick overall sa nakaraang PBA rookie draft pero unti-unti ay nakita ng Converge Fiber Xers coaching staff at management yung kakulangan talaga sa veteran leadership ng kanilang mga players lalo na nung mga panahon na nagkaroon sila ng 3-game losing streak towards sa end ng elimination round. At muli na naman naulit nga nung quarterfinals kung saan naglaho ng parang bula ang kanilang twice to beat advantage. At ngayon na nasa Terra Firma Jeep na itong si Maverick Misi at malapit na ring matapos ang kanyang kontrata na pinirmahan pa noon sa Barangay Ginebra San Miguel na maging unrestricted free agent siya ay sinisikap ulit itong makuha ni Coach Delta Pineda via trade kahit na alam nila na magiging unrestricted free agent na muli ito pagdating ng September. Hindi na umano nila maihintay yung ilang buwan pa na yun dahil pagdating umano ng second conference o ng Commissioner's Cup ay kailangan nilang mag-retool ng kanilang lineup at ang pagkuha kay Maverick Misi mula sa Terra Firma Jeep via trade ang kanilang iniisip na paraan para muling maibalik sa kanilang koponan ang kanilang dating gwardya. At para mangyari ang ganyang senaryo
na muling makabalik sa Converge Fiber Xers itong si Maverick Misi via trade mula sa Terra Firma Jeep ay sakto naman na nasa trading block nila ngayon o patuloy nilang inilalako sa iba't ibang koponan sa PBA itong si Alex Stockton na minsan na ring nag-request ng trade sa kanila bago niya pirmahan ang kontratang inalok sa kanya noon ng Converge Fiber Xers. Sinasabing isa sa dahilan kung bakit natalo ang Converge Fiber Xers sa Barangay Ginebra San Miguel nitong nakalipas na quarterfinals match nila ay sa pamamagitan ng mga maling desisyon at inadvertent fouls nitong si Alex Stockton, lalo na nung last crucial stretch noong fourth quarter nung game 2 ng quarterfinals nila na umabot sa overtime at naging daan para matalo ang Converge Fiber Xers. Marami nagsasabi na kung hindi nga umano final nitong si Alex Stockton, si Jeremiah Gray na tumitira ng isang running 3-point shot ay baka sa fourth quarter pa lamang umano ay nanalo na ang Converge Fiber Xers at hindi na nga umabot sa overtime ang nasabing game 2 na laban nila sa quarterfinals. Marami nagsasabi na baka ito na umano ang nakalaban ng San Miguel Beermen sa semifinals at hindi Barangay Ginebra San Miguel kung hindi nangyari yung late game foul na yan ni Alex Stockton na naging daan para makapag-overtime ang laban nila at matalo nga sila sa Barangay Ginebra San Miguel. Bukod pa dyan, matatandaan na bago pa man ang kanilang huling laban sa elimination round ay ilang games nang nag-i-struggle itong si Alex Stockton pagdating sa kanyang opensa at ganun din sa kanyang depensa. Kaya naman nagkaroon ng 3-game losing streak ang Converge Fiber Xers na naging dahilan para mag-slide down sila sa number 4 spot at muntik pang malaglag sa twice to win disadvantage papasok ng quarterfinals. Nung mga time na yon, marami nang nagsasabi na para bang wala sa wisyo itong si Alex Stockton dahil bukod niya sa inconsistent ang kanyang laro sa opensa at depensa ay maraming in-game decisions na hindi resonable ang ipinakita nitong si Alex Stockton. Kaya naman ngayon, sinasabing nakikipag-ugnayan na sila sa pamunuan ng Terra Firma Jeep para magkaroon ng isang one-on-one trade kung saan ipapadala nga nila itong si Alex Stockton sa Terra Firma Jeep at ang magiging kapalit nga ay si Maverick Misi na sinasabing gustong ibalik ni Coach Delta Pineda sa Converge Fiber Xers. Kung inyong matatandaan, ilang teams na ang inalukan ng Converge Fiber Xers para ma-trade itong si Alex Stockton na sinasabing inconsistent talaga para sa kanila at ngayon nga sinasabing hindi na nila maaasahan pagdating sa mga crucial games kagaya ng nangyari sa kanila nung mga last games nila nung quarterfinals. Sinubukan nilang i-trade ito ng diretsa sa Barangay Ginebra San Miguel. Pero dahil busy pa nga ang Barangay Ginebra San Miguel sa kanilang ongoing semifinals match kontra San Miguel Beermen ay hindi muna pinansin ang nasabing koponan ng kanilang inaalok na trade. At sa halip ay inalok naman itong si Alex Stockton kasama pa si Shawnee Winston papunta sa Titan Ultra Giant Risers kapalit nila Calvin Abueva at Joshua Monson. Pero tinanggihan din sila ng Titan Ultra Giant Risers at sinabing hindi umano nila pakakawalan si Calvin Abueva at ganun din si Joshua Monson na tanging premier big man lamang ang pwede nilang tanggapin na magiging kapalit. At ang tinutukoy nga nila ay si Justin Arana na tinanggihan naman ng Converge Fiber Xers. Kaya back to the drawing board na naman ang trading block status nitong si Alex Stockton sa Converge Fiber Xers. Pero kung inyong matatandaan na bago pa man mag-renew ng kontrata itong si Alex Stockton sa Converge Fiber Xers noong 2023 ay di ba't nagpalabas ito sa social media sa kanyang mga accounts nang kagustuhan nito na mapunta sa Barangay Ginebra San Miguel dahil gusto nga umano nito na mapunta sa isang playoff contending team at makasamang muli ang dati niyang coach sa FEU Tamaraws noon na si Coach Olsen Racela. Pero dahil na rin sa mataas na inalok na kontrata sa kanya ng Converge Fiber Xers ay nakumbinsi ng nasabing koponan na manatili sa kanila itong si Alex Stockton at pumirma ulit ng panibagong 3-year contract. Kaya masasabing parang napilitan lamang talaga itong si Alex Stockton na muling maglaro sa Converge Fiber Xers
Lalo na nga't nakakapasok nga sila sa quarterfinals pero palagi nga silang kinakapos at natatalo. Nito nga lang bago magumpisa ang 50th season ng PBA ay napapabalita rin na nagre-request na rin ng trade itong si Alex Stockton dahil nga sa kagustuhan nito na mapunta sa Barangay Ginebra San Miguel dahil sa kanyang dating coach sa FEU Tamaraos na si Coach Olsen Racela. At dahil alam din ito ng Converge Fiber Xers Management, kaya sinasabing kung tinanggihan sila ng Barangay Ginebra San Miguel sa isang one-on-one trade sana sa kanila para mailipat ng diretso itong si Alex Stockton mula sa Converge Fiber Xers papunta sa Barangay Ginebra San Miguel, kapalit sana ni Jeremiah Gray na tinanggihan ng Barangay Ginebra San Miguel, ay naiisip nga nila ngayon na ilagay na lang muna ito sa Terra Firma Jeep para naman makakuha si Mabrikahan Misi na tinatarget na ibalik ni Coach Delta Pineda sa Converge Fiber Xers. At dahil alam naman natin na farm team ng SMC ang Terra Firma Jeep, ay baka doon sakali matupad ang request nitong si Alex Stockton na mapunta na sa Barangay Ginebra San Miguel via trade, dahil sigurado makukuha na yan ng Barangay Ginebra San Miguel mula sa Terra Firma Jeep sa pamamagitan ng isang lopsided trade. Kumbaga, ang gusto lamang mangyari ni Coach Delta Pineda at ng Converge Fiber Xers ay matrade na itong si Alex Stockton, at sakto naman na si Mabrikahan Misi ay gusto rin nilang mabalik sa kanilang koponan para sa veteran leadership at playoffs experience na hinahanap ni Coach Delta Pineda. At bahala na nga umano ang Terra Firma Jeep sa kung ano man ang mangyayari dito kay Alex Stockton, kung pananatiliin nila ito sa kanilang koponan o ibibigay sa Barangay Ginebra San Miguel na talagang gustong mapuntahan nitong si Alex Stockton. At kung sakali man na mag-progress ang trade sa pagitan ng Converge Fiber Xers at Terra Firma Jeep, kung saan magpapalitan nga sila Alex Stockton at Mabrikahan Misi, ay pwede naman matupad ang request ni Alex Stockton na mapunta sa Barangay Ginebra San Miguel via trade sa pamamagitan ng pag-trade nila kung sakali kay Ralph Koo na pwedeng samahan ng isa pang veterano mula sa Barangay Ginebra San Miguel o kaya isang future draft pick nila mula sa second round papunta sa Terra Firma Jeep para makuha si Alex Stockton. Kumbaga, ang mangyayari, padadaanin lamang ng Converge Fiber Xers itong si Alex Stockton sa Terra Firma Jeep, at bahala na ang Barangay Ginebra San Miguel kung paano nila kukuhanin itong si Alex Stockton mula sa kanilang farm team na Terra Firma Jeep. At isa sa mga pwede na nga nilang ipalit ay itong si Ralph Koo na kung tutuusin ay pwede ngang one-on-one trade, pero kung hindi iyon papayagan ng PBA Trade Committee at sasabihin kinakailangan pa ng isa pang player, isa mang veterano o future draft pick para maging patas ang trade sa Terra Firma Jeep sa paglipat ni Alex Stockton sa Barangay Ginebra San Miguel, ay pwede nga nilang gawin ito para tuluyan ng matupad ang request ni Alex Stockton na mapunta sa Barangay Ginebra San Miguel at makasamang muli ang dati niyang coach sa FEU na si Coach Olsen Racela. At pagka nagkataon na mapunta na nga sa Barangay Ginebra San Miguel si Alex Stockton, ay magkakaroon na ng added firepower pagdating sa opensa at lalo na sa depensa, na kung saan magkakaroon na ng katuwang sa depensa ang kanilang main man na si Scotty Thompson. At dahil matutupad ang request nitong si Alex Stockton na mapunta sa Barangay Ginebra San Miguel, ay siguradong magbabago ang kanyang paglalaro at mga desisyon sa loob ng court, dahil magkakaroon siya ng mga veteranong teammates na merong mga napakalawak na playoffs at championships experience. At masasabing dekalibre rin ang coaching staff, kung saan naroon nga ang dati niyang coach sa FEU Tamaraos na si Coach Olsen Racela, na sa tingin natin ay kahit paano alam pa rin kung paano i-utilize ng maayos at mailalabas ang full potential nitong si Alex Stockton. Kaya kapag ka nagkataon na mapunta na nga itong si Alex Stockton sa Barangay Ginebra San Miguel, ay masasabing win-win situation ito para sa kupunan ni Coach Tim Cone, na magkakaroon ng added firepower pagdating sa kanilang opensa at ganun din sa depensa dahil dito kay Alex Stockton.
Anong opinion mo dito sa plano ni Coach Delta Pineda na ibalik sa Converge Fiber Xers ang dati nilang gwardya na si Maverick Misi na kukuhanin nila via trade mula sa Terra Firma Jeep kapalit ni Alex Stockton? Posible ba kapag ka nangyari ang trade na to sa pagitan ng Terra Firma Jeep at ng Converge Fiber Xers ay itong si Maverick Misi na nga ang kanilang hinihintay na final piece ng kanilang lineup para maging isang legitimate playoff contending team na ang Converge Fiber Xers at makausad na sa semifinal sa kauna-unahang pagkakataon simula nang mabili nila ang prangkisa ng Alaska Aces noong 2022. At kung sakali, may babalik ba ni Maverick Misi yung mga dating numero niya na ibinibigay sa Converge Fiber Xers at mailabas muli ang kanyang full potential na hindi nangyari sa Barangay Ginebra San Miguel bago siya matrade papunta sa Terra Firma Jeep? Si Maverick Misi na kaya yung hinihintay nilang veterano na maglilid sa kanilang mga batang players, lalo na sa mga gwardya nila pagdating ng mga crucial stretches na talagang nangangailangan ng isang veterano katulad nitong si Maverick Misi. Habang ito naman si Alex Stockton na sinasabing ite-trade ng Converge Fiber Xers sa Terra Firma Jeep para makakuha itong si Maverick Misi dahil na rin sa sinasabing hindi na nila mapagkakatiwalaan pagdating ng mga big games at crucial stretches. Dahil bukod sa pagiging inconsistent nito ay napakaraming in-game decisions na lubhang nakaapekto sa pagkatalo nila sa nakalipas na quarterfinal series nila kontra sa Barangay Ginebra San Miguel. Sakali bang mapunta ito sa Terra Firma Jeep kapalit ni Maverick Misi, ay makakagawa na kaya ng paraan ang Barangay Ginebra San Miguel para mapagbigyan ng kanyang request na mapunta sa kanilang koponan at muling makasama ang kanyang coach dati noong kanyang collegiate career sa FEU Tamaraws na si Coach Olsen Racela na assistant coach ngayon sa Barangay Ginebra San Miguel. At kung sakali, sino naman kayang mga players ang pwedeng ipalit ng Barangay Ginebra San Miguel para makuha itong si Alex Stockton kung mapupunta ito sa Terra Firma Jeep na sinasabing farm team ng SMC teams? Kaya po pwede nilang makuha ng madali itong si Alex Stockton. At kung sakali naman na mapunta na nga ito sa Barangay Ginebra San Miguel, magbabago na kaya ang laro nitong si Alex Stockton dahil meron ng mga veterano na merong malawak na playoffs at championship experience na magga-guide at magsisilbing mentor nitong si Alex Stockton. Mapapabuti ba sa barangay kung kukuhanin nila at pagbibigyan ang request ni Alex Stockton na maging isang Barangay Ginebra San Miguel player? Lahat ng mga yan, huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo.